Alright mga kababayan, welcome back dito sa AJ Commentaries. Kamusta po? June 17, 2026. Maraming salamat sa mga nakapakinig, nakapanood at nag-comment sa mga nakaraan kong videos. At salamat po sa inyo at muli kayong bumalik. Sa pagkakataong ito, mag-uusap po muli tayo sa isang makabuluhang pangyayari sa politika. Magbibigay ng komentaryo, opinyon at mag-aaral kung paano ang pwedeng maging sitwasyon sa mga hinaharap ng ating gobyerno at politika. Pero bago po yan, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, comment at mag-like. At sana nasa mabuti po kayong mga kalagayan, mga kababayan. Ating pag-uusapan ngayon, si Marcoleta ay naglabas ng video na para bang nagpapaiwatig o nagpapaawa na malapit na siyang maaresto. Pinaliwanag ko po sa video ko sa mga nakaraan bakit plunder case at indirect bribery ang kaso sa kanya. Isa-summarize ko lang po muli. Yung plunder case po na sinampa sa kanya ng ombudsman ay dahil po sa kanyang mga pronouncements sa media. Siya mismo, mga kababayan, ang nagdeklara ng mga to, kaya siya na-demanda. Bakit? Una, tinanggap niya at sinabi niya, pinatotohanan niya na tumanggap siya ng 30 million pesos mula kay Mike Defensor, 25 million mula doon sa isang tao, 20 million doon sa isa pang tao. Lumalabas, 75 million tinanggap niya. Sabi niya, wala daw siyang election offense. Bakit? Nangyari ang tanggapan daw ng perang ito, 75 million, bago ang campaign period ng 2025. Ano ang sabi ng COMELEC? Tama, walang election offense. Kaya sabi nila, tapos na yan. Sabi ng COMELEC nung ilang buwan. So, nakalunsod siya sa election offense kasi nga naman di campaign period at tanggap 75 million. Pero, sinabi niya, tumanggap siya ng tatlong pagkakataon at ang halaga ay 75 million. Bago ang campaign period. January ata sinabi niya. Panahon na po yun na siya po ay kongresista. Kongresista po siya. Ano pong ibig sabihin? Pasok po siya doon sa anti-plunder law, doon sa RA 7080 at ganoon din po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019. Nakalagay nga po doon yung sa plunder kahit pending pa yung kaso dapat suspendido. Dapat suspendido sa panunungkulan. Ngayon, basahin ko lamang po yung section 2 do RA 7080 para mabalikan lamang po natin, ha. Section ano ba to? Sa number 2, ha. Ang nakalagay doon ay any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination of or other persons, combination or series of overt or criminal acts as described in section D hereof in aggregate amount or total value of at least 50 million by shall be guilty of the crime of plunder. Yun po yun series of events 3 beses po sila tapos more than 50 million. So lumalabas plunder nga ang kaso niya. Ngayon yung sinasabi niya na ngayon na nangangamba siya na wala na magpapatuloy sa kanilang paglaban sa katotohanan. Kumbaga, para bang may monopolya sila na sila lang may gusto ng katotohanan at sila lang ang porsigidong mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Nagkakamali ho siya dahil unang-una, ang nagpatawag ng investigasyon na yan nung nakaraang SONA ay si BBM mismo. Nagkabukingan. Si Diskaya, sinabi niya, 2016 nagsimula yung malalaking transaksyon nila. 2016. So paano nilang aakuin at sinasabi niya para bang ngayon lang ngayon sila ang talagang porsigido. Nung chairman si Ping Lacson, hindi sila pumirma sa report kasi tatamaan yung mga kaalyado nila kasi lumabas sa ebidensya kasama yung mga kaalyado nila dapat kasuhan. Sabi ni Erwin Tulfo, may 3 senador na pumunta sa kanya, 2 lalaki, 1 babae. Pinipressure siyang huwag pirmahan yung report. At nung pinirmahan niya, inirapan pa siya ng babae.
Ano bang interest nila? Pangsambayan ng Pilipino o political interest nila? Mga sariling interest nila? Nakalimutan nila na si BBM ang nagpatawag ng mga investigasyon, pero ayaw lang nila tanggapin kasi ang gusto nilang sisihin si Martin Romualdez at si BBM. Yung mga ebidensya ang pinitignan ni Ping Lacson ng mga panahon na yon. Ngayon, naglabas sila ng mga 18 Marines o 18 Maleta Boys at nadagdagan pa nga kagabi o kahapon. Kung sino-sino ng mga tinawid, puro picture nilabas. Anong tibay ng pictures na yon? Kahit saan kailan pwede ka mag-picture ng mga maleta. Nag-picture ng isang may bukas konti at may pera. Kahit sino pwede rin gumawa nun. Nag-picture sila kay Sharon Cuneta at kay Kiko Pangilinan. Pumalag ngayon si Kiko at si Sharon. Bakit? Sabi ni Sharon, sa Marawi daw yung picture na yun, namigay siya ng relief goods. Kung bibigyan niyo siya talaga ng maleta, talaga ba sa Marawi pa gagawin? Ibabiyahe pa niya pabalik na Maynila? Yung nagbigay ba kayo ng maleta kay Mark, executive assistant ni Tito Soto, na sinasabi niyo nangyari 2024? Hindi siya senador noon at mabigat, 9 na taon ng patay noon si Mark. Yung mga pabago-bagong statement na yan para may mga pangdiin. Yung mga umalis sa inyo na biglang sinamay ninyo, nagkaroon ng maleta, si Chis Escudero, si Mark Villar. Ha? Si Mark Villar nga, hindi ka nakasama sa Supreme Court petition ninyo eh. Bakit? Umalis na rin ba sa inyo kaya sinama ninyo doon sa nakatanggap ng maleta? At yung pumunta naman sa inyo, si Lauren Legarda, na sa unang affidavit ay nakatanggap ng maleta, dinatalya ninyo kung paano at kung saan at kung ilan maleta, tapos ngayon sinasabi nyo hindi nangyari yon. Yung pabago-bago ninyong statement, gumuguho ang argumento ninyo dahil din sa inyo. Eto nga si Marcoleta, nag-chairman pa to ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Kung naalala ninyo, nag-chairman yan noon. Saan ho kayo nakakita nag-chairman ng Blue Ribbon Committee? Tumutulong sa paggawa ng statement ng kanyang tatanungin. Natatandaan niyo po si Gutesa? Bigla nilang inupo. Di ba? Siya rin ang nagde-direct kung ano nasasabihin ni Gutesa. Siya rin ang ginagawa nila ngayon do sa 18 Marines o 18 Maleta Boys. Tanong nila, diskarte nila paano sagutin, at kapag hindi pa gusto yung sagot, itatama nila. Katulad nangyari kahapon kay Mike Defensor. Nakukulangan siya sa sagot. Pinaalala niya, sabi niya, tungkol sa kulang yung natanggap, meron ba nun? Kulang ba natanggap? Nagreklamo. Sabi nung Maleta Boys, meron po. Kulang yung kulang daw yung diniliver namin, nagreklamo. Kung hindi niya sasabihin yan, hindi babanggitin ng Maleta Boys eh. So para bang scripted talaga. So, anong kredibilidad para paniwalaan ng mga ito? Lahat tayo para sa katotohanan, pero ang punto natin, anong kredibilidad? Kahit siyo na lang magpicture, may maleta na. Sila Zaldico na sinisisi ninyo, may maleta rin, may picture din, mga kababayan. Kasama si Digong Duterte, ang ibig sabihin ba nun si Digong nakatanggap ng maleta? Yung mga flood control project na sinasabi ninyo na substandard, na hindi nagawa. Di ba natuklasan 2023, 2024, 2025? Anong ibig sabihin nun? Na-approve yan bago 2023. So dapat, kung hinahanap niyo yung resulta ng 2023, 2024, kailan ang construction yan? Di dapat bago 2023. Sino ba ang presidente ng Pilipinas bago mag-2023? Kasi umupo si BBM 2022. Hindi naman po isang taon gawin ang proyekto. So, kung yan na-approve ng 2017, 2018, 2019, maaaring hanapin yung resulta ng 2022, 2023. Mag-isip lamang po tayo, mga kababayan, ano? Huwag puro galit, puro tayo DDS. Ako po hindi maka-Marcos, hindi ako maka-DDS, pero kung pag-aaralan ho natin, matututo po tayo hindi tayo maloloko. Isipin nyo, hanap ng resulta ng blood control at sinisisi ninyo kay BBM, samantalang hinahanap yung resulta pang 2023, 2024. Ibig sabihin, ginawa yung construction bago mag-2023. Sino nag-approve ng project na yon? At nasa ng pondo? Yun ang hinahanap ninyo, di ba? Tapos ibibintang ninyo kay BBM. Okay sana kung talagang siya ang may kinuha, ilabas ninyo ang ebidensya. Puro kayo picture Kaya kahit sino pwede mag-picture, mga kababayan. Ngayon nga may AI pa Kaya ang tanong yan, may kredibilidad ba para paniwalaan? Gumuguho kredibilidad nila. Pabago-bago sila na statement At di pa makatotohanan. Ang iPhone 16e na natanggap nila in 2024, sabi nila,
Ni-release ng Apple noong 2025. Hinarap nila si Mark, executive assistant ni Tito Soto, para iabot yung pera. Patay na pala si Mark 2015 pa. Tapos nag-picture sila sa isang building na mayroong poster ng Tito Soto for senator ata. Kahit di ka na pumunta sa building, ang daming bahay na may ganun. Kung yun lang ang basihan ninyo, napakababaw. Pinipilit lang ninyo. Mga kababayan, hanggang dito po muna at maraming salamat sa inyo. At sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Maraming pong salamat sa inyo.